Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y ba iikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Rono, parang masarap magbasa ngayon, Buddy. Kaya nga, Buddy. Tingnan mo to, Buddy. Uy! Kakayahang pragmatic. Parang pasok to sa lesson natin Pasok ngayon. na pasok talaga. Bago riyan, hayaan nyo muna kaming batiin kayo ng magandang araw po. Kami ang Group 1. narito kami upang bigyan kayo ng kaunting kaalaman patungkol sa kakayahang pragmatic. Ano nga ba ang kakayahang pragmatic, Buddy? Maaari mo ba akong bigyan ng kahit kakaunting kahulugan lamang ng kakayahang pragmatic, Buddy? Oo naman, Buddy. Sige. Ang kakayahang pragmatic ay ang kakayahan ng isang individual na gumamit ng wika ng naaayon sa konteksto ng pakikipag-usap. Hindi sapat na alam lamang ng tagapagsalita ang tuntunin ng gramatika, dapat ay alam niya rin kung paano gamitin ang wika depende sa sitwasyon, lugar at kausap upang mas maunawaan ang mensahe na sinasabi ng nakikipag-usap. Ayun pala yun. Upang mas maunawaan nyo, ano nga ba ang kakayahang pragmatic? Ay bibigyan ko kayo ng mas maikling kahulugan nito. Ang kakayahang pragmatic ay ito ay kung paanong magsalita ang isang tao gamit ang wika depende sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. So, ayun nga ang kakayahang pragmatic. Gusto niyo pa bang mas maraming malaman patungkol dito? So, kagrupo, upang mas bigyan pa kayo ng layunin patungkol sa kakayahang pragmatic. Okay, so dahil natalakay na natin kung ano yung kahulugan ng kakayahang pragmatic, tatalakayin naman natin yung tatlong layunin ng pragmatic. So, nauunawaan yung tunay na kahulugan ng pragmatic. Nauunawaan kung ano yung tunay na kahulugan ng mensahe. I mean, hindi sapat na naiintindihan yung salita lang, kundi pati na rin yung konteksto, yung intensyon, yung mga pahiwatig na maaaring nakapaloob doon sa mensahe. Ang pangalawa, ang gumagamit ng wika ng maayos sa iba't ibang konteksto. Ito ay kakayahang umangkop sa sitwasyon at kausap sa pamamagitan ng tamang pagpili ng tono, salita, at paraan ng pagsasalita. May apat na nakapaloob dito. Ang di formal, biro, layunin, at formal. Ikatlo, maging sensitibo sa ugnayan ng tagapagsalita at ng tagapagpakinig. Ito ay ang pagiging maalam sa damdamin, pananaw, at relasyon ng mga taong nag-uusap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at epektibo ang komunikasyon. Narito ang mga halimbawa ng pragmatics. Unang halimbawa, pagbati. Pangalawa, paghingi ng pabor. Pangatlo, pagpapakita ng pasasalamat. Pang-apat, pagpapakita ng pagmamalasakit. At huli, paggamit ng mga salitang pambalbal. Ang pragmatics ay isang mahalagang bagay ng linguistics na nag-aaral kung paano ginagamit ang wika sa tunay na buhay. Ito ay tumutukoy sa kung paano ang mga salita ay at pahayag ay nagkakaroon ng kahulugan. Depende sa konteksto, kultura at relasyon ng mga nakikipag-usap. Una, meron po tayo pag-unawa sa iba't ibang konsepto upang mas malinaw na maunawaan natin ng mga mensahe. Meron din po tayo sa social upang mas mapanatili ang magandang relasyon sa iba. Meron din po sa konsepto ng Pilipinas kung saan tayo madaming kultura at mas lalong naging mahalagang pragmatika. Dahil maiwasan natin ang mga language barrier tulad ng mga hindi pagkakaintindihan. At hindi lang yan, maiintindihan natin ang mga local na expression natin. Pahihari. Kakayahang maunawaan ang hindi direktang sinasabi o ang ibig sabihin sa likod ng literal na kahayag. Halimbawa, kapag sinasabi ng isang estudyante ng init naman dito, maaaring ibig niyang sabihin ay paon naman ng electric fan. Pangalawa, speech activity or action ng wika. Ang paggagamit ng wika ay hindi lang basta kilos,
kundi isang aksyon o kilos sa pag-uutos, paghiling, pagbibigay ay babala at pagbati. Halimbawa, kapag sinabi mo na pakiabot niya ng asin, isa itong halimbawa ng kilos na paghiling. Pangatlo, konteksto. Tumutukoy sa sitwasyon, lugar, oras at relasyon ng mga taong nag-uusap. Dito nakabatay kung paano mo dapat sabihin ng isang bagay. Halimbawa, iba ang paraan na pananalita mo sa kaibigan kaysa sa guro. Ikaapat. Yung ikaapat naman ay yung motibo o yung intensyon ng nagsasalita. Kung siya ba ay nag-aanyaya, nagbibiro, o nagbibigay ng utos. Halimbawa, kapag sinabi ng kumain ka na, kapag sinabi niyang tara kain na, siya ay, ang ibig sabihin ng motibo niya, siya ay nag-aanyaya o inaanyayahan ka na kumain na.